Good morning sa atong tanan and welcome sa ato nga programa ang Buhing Kamatuoran 101. And today paghisgutan nato no about sa himaya nga iya lang gid sa Ginoong Dios. So we will have kind of part 2 about niini. So ato na siyang gisgutan the other day and karon atong padayunon as we have an example concerning King Herod nga mo'y nahimo example as he did not give glory dia sa Ginoong Dios. So today ato pong pagalantawon padayon unsa ang atong makita niining paghatag og himaya nga iya lang gyud sa Ginoong Dios. Mga kaigsuonan, dili na to pwede kuhaan og himaya ang Ginoo. Iyahan lang gyud ang dungog og himaya. Wala nay lain pa. But sa musugot tag sa dili, ginakuhaan na to og himaya ang Ginoo. Sa panahon nga wala siya ma-acknowledge sa atong mga achievements. Sa panahon nga ga-desire kita nga mapromotar ang atong pangalan, inay ang pangalan sa Ginoo. So mga kaigsunan, today atong pagalantawon no ang mga pupila o mga pupila nga mga bersikulo nga magpahinumdom kanato karon o mga pangutana man usab nga magtudlo kanato, magpa-remind kanato. Una, kinsa man ang gina-expect sa Ginoong Dios? Who does God expect to glorify Him? Kinsa man ang gina-expect sa Ginoong Dios nga maghimaya sa iya? Of course no, sa atong gibasa sa Isaiah, ang maghatag yun og himaya sa Ginoong Dios, wala nay lain pa. Ang iyahang mga kaanakan. Dili pwede nga ang maghatag himaya sa Ginoong Dios ang mga wala gihimo sa Ginoo. So unsang butang nga wala gihimo sa Ginoo? Wala. So tanan niya sa Ginoo. So ingon sa Isaiah 42 verse 8, I am the Lord, that is my name. My glory I give to no other, nor my praise to carved idols. So, muna iyang giingon di sa Isaiah. And in Isaiah 43 verse 7, everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. So, God expect us to glorify Him. And gani, ginahisgutan sa Isaiah 42 sa previous chapter, wala siya gipasahan sa iyahang himaya. Walay lain nga mga binuhat niya. Wala siya gipasahan sa iyahang mga binuhat. But you know what? Ang gihatagan sa Ginoong Dios sa iyang himaya, ang iyahang bugtong anak. Atong tan-awon sa pulong sa Ginoong Dios. Ingon din niya, in Hebrews chapter 1 verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power. After making purification for sins, He sat down at the right hand of the majesty on high. So muna nga ginahisgutan din sa pulong sa Ginoong Dios nga diin nagtudlo ang pulong sa Ginoong Dios, wala siya gihatagan sa himaya, pero ang iyahang gipasahan si Jesus Christ. Ingon nga bugtong anak sa Ginoo. And in John chapter 1 verse 14, and the word became flesh and dwelt among us, and we have seen His glory. Mismo ang mga apostoles, ang iyahang mga disciples, nakakita sa iyahang glory, sa iyahang himaya, the glory of the only Son from the Father, full of grace and truth. First thing, ang Ginoong Dios ga-expect sa mga Kristohanon, sa tanang creation generally, nga diin maghimaya sa Ginoo. So dili pwede nga di nato himayaon ang Ginoo.
Motong gahapon or the other day sa ato nga previous nga video, ang Ginoong Dios ga-expect man sa ato motong si King Herod giangko naman niya daw Ginoo na siya. Munang gikuha sa Ginoo. Kay ginaangko niya ang himaya. Wala siya naghimaya sa Ginoo. Ang may example na po nato karon nga diin naghimaya sa iyahang kaugalingon, inay ang Ginoo mo himayaon niya, ang magbubuhat mo himayaon, ginapakadako niya iyang kaugalingon. Kani siya in Isaiah chapter 14 verse 12 down to verse 15. How have you fallen from heaven, day star, son of the dawn? How you have been thrown down to earth, you who laid low the nation. You said in your heart, I'll ascend to heaven, above the stars of God. I'll erect my throne. I'll set on the mount of assembly, in the far reaches of the north. I'll ascend above the tops of the clouds. I'll make myself like the Most High. Muna ginasulti ni Satan, but you are brought down to join the dead, to the far reaches of the pit. Muna'y ginaisgutan sa pulong si Ginoo. Muna'y ginaingon sa pulong si Ginoong Dios nga kung ato na ganing kuhaon ang himaya nga dili unta ato iya ra gyud sa Ginoo. Atong inapasidungog himayaon ang Ginoong Dios ng kinabuhi. Muna'y gina-expect sa Ginoong Dios sa ato. Di ta pwede mo question sa Ginoo. Nganong maghimaya ta niya? Nganong kinahanglanon gyud? And nganong nga magpasidungog ta sa iyang ngalan? Dili na siya kinahanglanon nga i-question. Tungod kay we are just created. Anytime pwede ta kuhaon sa Ginoo. Di ta pwede ka question ana sa Ginoong Dios. Di ta pwede mo labaw sa Ginoo. Muna nga, sa atong kinabuhi, first example na to si Herod, wala naghimaya sa Ginoo, gipatay sa Ginoo. Second example na to karon si Satan, si Lucifer, gusto siya mulabaw sa Ginoo. Gusto niya ilugon ang himaya nga iya sa Ginoong Dios. Magpagarbo siya. Dili niya kinahanglan ang Ginoo, kay siya gusto mahimong Ginoo. Muna nga, gipani siya sa Ginoong Dios. Muna in Revelation chapter 12 verse 7. Bisan no si Michael, ang angel sa Ginoong Dios, mo rin nagpildi sa kang Lucifer. Dili pa gani mismo actual ang Ginoo mo nakigsangka sa iya ha. Angel ra ganito, angel to angel. Pero wa siya nag-anan, pildi siya. How much more kung ang isa lang ka-snap sa Ginoong Dios sa ato? Wala tayong mahimo ni ana. Muna nga, walay rason nga kita dili mo himaya sa Ginoo. Walay rason nga dili ta mo simba sa Ginoo. In what way man mahimaya ang Ginoo sa kinabuhi? Pagsimba, pagampo, pagbasa sa pulong sa Ginoong Dios, pagpamalandong sa kaayo sa Ginoo, paghatag og kahimayaan sa atong hunahuna, sa atong mata, sa atong mga ngabil, ug sa atong mga mahimo para sa Ginoo, paghimaya sa Ginoong Dios. Diha nga mga butang, mahimaya ang Ginoong Dios sa atong kinabuhi. We will use this body. Ingon nga ang tag-iya niini ang Ginoo. We are bought with a high price through Jesus Christ. Munang himayaon tong Ginoong Dios. Mahimong pamaagi ang Domingo, ang pagsimba, pagkanta, diha himaya ang Ginoong Dios. Dili na to pwede ilugan ang paghimaya nga iya lang yun sa Ginoo. So, igsuon, kung dili ka makahimo paghimaya sa Ginoong Dios every Sunday, pangitag laing pamaagi nga makahimaya ka sa Ginoong Dios. Kung gakuptan ka sa imong trabaho, paning kamuti nga dili makaduol ka o makapahimaya sa Ginoong Dios. Kay sa inana nga pamaagi ginakuhaan na to. Kung di na to matagaan og pasidungog ang Ginoo sa atong kinabuhi, bisan sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, bisan di ta kasimba, din dili pud ta kahimaya sa Ginoong Dios.
pinaagi sa pagbasa bisan sa pagampo makalimot kita pagampo tungod kay kapoy na kaayo. Paningkamuti igsuon kay basin og moabot ang panahon magmahay ta. Di na to dili ka-joke-jokan ang kini nga butang. Tungod kay ang himaya nga iya lang gyud sa Ginoo. Di na to pwede ilogon. So mga tagapasayloanan sa Ginoo, kung naay panahon nga diin nakuhaan na to og himaya ang Ginoo. Hinauta ang kini karon gina-expectar sa Ginoong Dios kita mahimo kining pagtulunan sa ato nga diin maghimaya gyud ang tanan sa Ginoo. Kana lang ug wala ning lain pa. Ginoong Dios magapanalangin kanato. Salamat.